Nagbabadya na maglandfall ang bagyong Tino sa bahagi ng Visayas o di kaya sa Mindanao ngayong gabi. Ay sa Pag-asa, lalo pang lumakas ang bagyong Tino habang papalapit sa kalupaan. At mula sa Abuyog, Leyte, saksi live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, kanya-kanyang paghahanda ang mga residente at mga opisyales dito sa Eastern Visayas sa posibleng epekto ni Typhoon Tino. Winagwag ng malakas na hangin na may kasamang ulan ang mga telang yan na nagsilbing bubong sa San Francisco sa Camotes Island sa Cebu. Naranasan din ang hagupit ng bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng Cebu gaya sa barangay Poblasyon sa Talisay City. Nag-ikot ang mga opisyal ng barangay sa mga coastal area at bahaing lugar para palikasin ang mga residente. Bakwit na. Mga alas 10 sa buntag, karong buntag. Safety lang daan kay kuya ra ba kay ni? Sentro ra ba ta sa bagyo? Magpapatupad naman ang barangay ng forced evacuation kung may iba pang ayaw pa rin lumikas. May 3 evacuation site sa naturang barangay. Inilipat na rin ng iba ang kanilang mga bangka sa mas mataas na lugar. Sa barangay Dumlog, aabot na sa mahigit 100 pamilya o nasa mahigit 400 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon naman ng 4 na mercy trips ang mga ferry boat mula Lapu-Lapu papuntang Olango Island. Ito ay para makauwi ang mga stranded na pasahero matapos ang undas. Pero may mga pantala na kanina na isinara ng Cebu Ports Authority nang kansilahin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe. Dahil sa posibleng epekto ng bagyo, isinailalim na sa red alert status ang buong probinsya at naghanda na rin ang mga otoridad. 0 casualty ang target ng Cebu Provincial Government at Cebu City LGU sa pananalasa ng bagyong Tino. Please know nga di mo na mo pasagdan. We understand your fears after the quake and aftershocks. Lisod pero andam ta. We will protect life and ensure your safety. Naging makulimlim at maulan naman sa malaking bahagi ng Eastern Visayas gaya sa Tacloban City, Leyte na isa sa mga sinalanta ng super bagyong Yolanda noong 2013. Ang ilan sa mga residente lumikas na sa mga hotel kaya mabilis na puno ang ilan. Kakulo pa kami namimilingin hotels kay puro fully book. Oo, katapos ang mato nakabiling kami didi. So may da pa. Ang iba nga ni yan na waray mahira magpaka-reserve, so waray na. Mahigit 30 classroom naman sa San Jose Central School ang ipinagamit sa mga evacuee. Mula kagabi, isa-isang lumikas dito ang mga residente mula sa mga kalapit na barangay. Dahil sa bagyo, nagpatupad ng citywide liquor ban si Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Kahapon pa nakataas ang red alert sa Giwan, Eastern Samar dahil sa mga pag-ulan. Ang mahigit 100 residente sa barangay Victory Island puwersahan ng inilikas. Sa Suluan Island at Humonhon Island, tulong-tulong naman ang mga residente sa pag-akyat ng bangka nila sa mas matataas na lugar. Yung preemptive evacuation will cover doon sa mga storm source areas, flood-prone areas, landslide-prone areas. And of course, yung mga tatamaan ng malalakas na hangin for the typhoon. So yun yung binigyan natin ng window for the conduct of preemptive and forced evacuation ang ating mga local DRMCs until this afternoon. Kasi mararanasan na natin yung hangin mamayang gabi. Sa Tagbilaran City, Bohol, itinaas na ng mga mangingisda ang kani-kanilang mga bangka para hindi madamay sa pananalasa ng bagyo. Wala na ring pumalaot sa kanila sa takot na abutan ng ulan sa dagat. Pinalikas naman ang mahigit 60 pamilya o mahigit 200 individual sa bayan ng Getafe. Kasalukuyan silang nananatili sa evacuation center sa Poblasyon. Pia, dito sa Abuyog, Leyte, hindi naman ganoon kalakasan ang ulan sa mga oras na ito. Pero medyo may kalakasan ang hangin. Nakaantabay dito ang mga residente gaya dito sa Municipal Evacuation Center sa bayan.
kung saan may aabot sa 100 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan. Live mula rito sa Abuyog, Leyte para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sireno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sa Maguindanao del Sur, 4 na bata ang sinagip mula sa bangkang tumaob dahil sa epekto ng trough o buntot ng bagyong Tino. Pero hindi na nailigtas pa ang kanilang ina. Nagpaparamdam na rin ang bagyong Tino sa ilang bahagi ng Caraga Region. At mula sa Surigao City, saksi live si James Paulo Yap. James Paulo? Malakas na bugso ng hangin at ulan ang nararanasan ngayon dito sa Surigao City. Ilang oras bago maglandfall ang bagyong Tino. Malawak na ang baha sa ilang kalsada sa barangay Tagmamarkay sa Tubay, Agusan del Norte kaninang alas 9 ng umaga. Rumagasa ang tubig sa isang sapa. Sa National Highway, abot bewang ang tubig kaya ang ilang sasakyan tumirik at itinulak na lang ng mga residente. Umaalon ang baha sa bayan ng Santiago kaya dahan-dahan ang pag-usad ng mga sasakyan. Rumagasa rin ang tubig sa isang ilog sa Cabadbaran City. Pagdating ng hapon, tumaas pa ang baha sa ilang residential area sa lungsod. Dahil sa bagyong Tino, ikinubli muna sa Nasipit Port ang nasa 50 commercial at cargo vessels mula sa iba't ibang lugar gaya ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte at maging sa Leyte. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi basta-basta napapasok ng epekto ng bagyo ang Nasipit Port dahil sa matataas na bundok sa paligid nito. Sa Maguindanao del Sur, tumaob ang isang bangka sa Lake Buluan matapos hampasin ng malalakas na hangin dala ng trough o buntot ng bagyong Tino. Tulong-tulong ang mga mangingisda at rescuer sa pagsagip sa 4 na batang lulan ng bangka. Agad silang dinala sa ospital. Patay na nang matagpuan ang kanilang ina. Mula pa kaninang umaga ay pabugso-bugso na rin ang hangin na may kasamang ulan sa Surigao City. Dito nga sa Purok Rojas sa Barangay Washington ay puspusan na ang paghahanda ng ilang mga residente. At kung inyong makikita sa aking likuran, itong isang puting bahay ay tinalian na nga ng lubid ang kanilang bubong upang hindi ito madala kung sakali mang lumakas pa ang hangin. Gapon pa yan tinalian ko. Bakit, sir? Malakas na hangin, baka masira pa. Nanigurado lang. May mga lumikas na simula pa kagabi at kaninang pasado alas 2 ng hapon, ipinatupad na ang forced evacuation para sa mga nakatira sa mga tinukoy na hazard areas. Base kasi sa forecast ng Pag-asa, posibleng makaranas ng storm surge o mataas na daluyong ang dagat sa Surigao. Hindi lahat ng barangay may mga hazard areas. So may mga portions lang, may sitio or ipurok or certain number of households. Sa Cagayan de Oro City, ipinagbawal na ang pagpalaot at paliligo sa dagat. Nagpaalala rin ang mga otoridad na maaaring tumawag sa 911 hotline sakaling magka-emergency. At kung maaari, ay lumikas na sa mga tinukoy na evacuation centers. Ipinatupad naman ang liquor ban sa Ibahay, Aklan bilang bahagi ng paghahanda para sa bagyong Tino. Ipinahinto rin muna ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe sa Katiklan patungong Boracay. Pinag-iingat din sa posibilidad ng pagbaha, landslide at tsunami ang mga nakatira sa Pagadian City. Sakaling magka-emergency, maaaring tumawag sa kanilang CDRRMO hotline. Pia, sa huling tala ng Surigao City Information Office, nasa 2,800 na pamilya na ang kanilang nailika sa iba't ibang evacuation centers dito sa syudad at nakatira na rin daw sila ng tulong mula sa CSWD at DSWD. At live mula rito sa Surigao City, para sa GMA Integrated News, ako si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Lalo pa pong lumakas ang bagyong Tino habang kumikilos papalapit sa kalupaan. Signal number 4 sa dulong timog silangang bahagi ng Eastern Samar, sa kanluran at timog na bahagi ng Leyte, gayon din sa Southern Leyte, hilagang bahagi ng Cebu, kabilang ang Camotes Islands, at sa hilagang silangang bahagi ng Bohol.
Signal number 4 din sa Dinagat Islands, sa Siargao at Bukas Grande Islands. Signal number 3 naman sa timog na bahagi ng Eastern Samar, sa timog na bahagi ng Samar, sa gitnang bahagi ng Leyte, sa dulong hilagang bahagi ng Cebu, at gitnang bahagi ng Cebu, kabilang na ang Bantayan Islands. Gayon din po sa gitnang bahagi ng Bohol, silangang bahagi ng Bohol, hilagang bahagi ng Negros Oriental, hilagang bahagi ng Negros Occidental, at gayon din sa Guimaras, sa Iloilo at timog na bahagi ng Capiz, pati na rin sa gitna at timog na bahagi ng Antique. Signal number 3 rin sa iba pang bahagi ng Surigao del Norte. Signal number 2 naman sa timog na bahagi ng Masbate, timog na bahagi ng Romblon at Cuyo Islands. Gayon din sa gitnang bahagi ng Eastern Samar, gitnang bahagi ng Samar, sa natitirang bahagi ng Leyte at sa Biliran. Pati na po sa natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, gitnang bahagi ng Negros Oriental, natitirang bahagi ng Negros Occidental, at sa Siquijor. Signal number 2 rin sa natitirang bahagi ng Capiz, sa Aklan at sa natitirang bahagi ng Antique, kabilang na ang Caluya Islands. Ganoon din po sa hilagang bahagi ng Surigao del Sur, hilagang bahagi ng Agusan del Sur, hilagang bahagi ng Agusan del Norte at sa Camiguin. Signal number 1 naman sa Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands, timog na bahagi ng Quezon, timog na bahagi ng Marinduque at natitirang bahagi ng Romblon. Gayon din sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, hilaga at gitnang bahagi ng Palawan, kabilang na ang Calamian Islands at Cagayancillo Islands. Pati na sa Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar at sa natitirang bahagi ng Negros Oriental. Signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Surigao del Sur, gitang bahagi ng Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, sa Misamis Oriental at sa hilagang bahagi ng Bukidnon. Gayon din sa hilagang bahagi ng Misamis Occidental at hilagang bahagi ng Zamboanga del Norte. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo sa ibabaw ng dagat ng Giwan, Eastern Samar. At base sa 8 p.m. forecast ng Pag-asa, posibleng mag-landfall o makalapit ang bagyo sa Homonhon Island o sa Dinagat Islands ngayong gabi. Posible ring mag-landfall ito bukas na umaga sa Leyte o Southern Leyte. Bukod po sa Bagyong Tino, magpapaulan din sa bansa ang shear line at amihan. At binabantayan din ang isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mataas na ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa Pag-asa. Aabot po sa 60 bilyong piso ang matitipid ng gobyerno ngayong iniutos ng DPWH na sundan ang presyo sa merkado o yung pong pag-estimate o pagtansya ng gagamiting materyales sa mga proyekto. At sa gitna naman po ng investigasyon sa mga maanomalyang proyekto, sinabi ng DPWH na posibleng sa kulungan magpasko ang maraming kontratista, politiko at mismong tauhan na kagawaran. Saksi, si Maki Pulido. Sa tansya ni DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 60 taga-DPWH, kontratista at politikong sangkot umano sa anomalya sa mga proyekto kontra baha ang magpapasko sa kulungan. We're very, very confident na kulong to mga to. Maraming magpapasko sa kulungan. Yung mga karapatan po ng mga tao na sangkot po dito ay kailangan din galangin. But it is not to say that we are not hell-bent on getting them to prison if they are found guilty of the crimes charged. Ang Department of Justice ipinatawag na mga respondents sa 5 reklamo kaugnay ng mga Ghost Flood Control Project na iniimbestigahan ngayon. Sa November 10, magsisimula ang preliminary investigation at planong matapos ito sa loob ng 1 buwan. Pinagtitibay natin yung paglilikom ng ebidensya. Ito ba ay makakatulong para sa matibay na pagsampa ng kaso laban sa isang akusado. Kaya po nagiging maingat na tayo. Kasi hindi naman din tayo pwede mag-shortcut. Ang Ombudsman hiningan na ng counter-affidavit si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para masagot ang mga akusasyon laban sa kanya. Pero hindi raw tinanggap ng staff ni Ko ang mga dokumento. Babala ng Ombudsman, posibleng mawala ng tsansa si Ko na magpresenta ng depensa. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa si Ko. The Ombudsman has intelligence on his whereabouts. Although we can expect na palipat-lipat po siya, you can go to a Philippine embassy
para po mag-swear in sa harap ng isang consul, and then that will be treated as if it was sworn in before a prosecutor, which is the actual process. Pumirma naman ang DPWH at Philippine Space Agency ng Memorandum of Agreement para sa paggamit ng satellite imagery sa pagmomonitor ng mga proyekto ng DPWH. Ayon sa DPWH, bloated o higit sa tamang presyo ang mga project cost sa mga nakalipas na dekada. Sa Region 4B o Mimaropa halimbawa, batay sa pagsusuri ng DPWH, prenesyuhan ng DPWH ng higit 23,000 pesos per metric ton ang aspaltong wala pang 6,000 pesos sa merkado. Higit 1,400 pesos per cubic meter ang graba na 600 pesos. 1,500 pesos ang buhanging 620 pesos per cubic meter. 50 pesos per kilo ang sheet pile na dapat ay 40 pesos lang. Ibang halaga ng patong sa iba pang rehiyon pero overpriced din. Ang average na patong 50% sa aspalto, 32% sa graba at sa buhangin, 10% sa simento, 36% sa sheet pile na ginagamit sa mga flood control project at 32% sa steel bar. Pagka in-input na itong mga bagong presyo na to, dun sa proyektong yon base sa dami ng simento, dami ng bakal, dami ng graba, dami ng asfalto, at gagamitin na itong mga bagong presyong to, yung budget na yon automatic, bababa na yan. At makakatipid na kagad ng gobyerno doon. Inaasahang aabot sa 60 billion pesos ang matitipid ng gobyerno sa susunod na taon ngayong iniutos ng sundan ang market prices. Sinusuri pa ng DPWH ang presyohan sa iba pang materyales tulad ng pintura na ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga silid-aralan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.